Hello, Kayanggaw! Bago po tayo magsimula, ang Kayanggaw of the Day po natin ay si Sara May Arsenio. Silent listener daw natin siya simula pa nung una. Pero ayan, Ma'am Sara May, ngayon hindi ka na silent dahil binabasa na namin yung comment mo. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa amin lagi dahil pampagising daw niya tayo at pampatulog daw niya tayo araw-araw. And maraming salamat din po sa pagsuporta nyo sa Bangungot Diaries at sa Miss Jem Tagalog Love Stories. Ayun po. Kaya Kayanggaw, kung gusto mo mapabilang sa shoutout section natin, huwag kalimutan mag-comment, mag-subscribe, and especially, ilike ang video na to para umabot to sa lahat ng ating mga Kayanggaw. So Kayanggaw, enjoy! May kilala ba kayong buntis na kakaiba ang paglilihi? Hindi lang sa pagkain, kundi pati sa mga bagay na kinahihiligan. Magandang araw sa lahat ng nanonood sa channel na ito. At syempre sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Ang ibabahagi ko ay hindi lang tungkol sa isang buntis, kundi pati na rin sa mga pangyayaring naganap noon. Ako nga pala si Lisa. At ito, ang aking kwento. Lisa, ubusin mo yan ha? Ayoko na kuya. Busog na ako eh. Ano? Ang konti lang ng kinain mo ha? Oh, marami na kaya yun. Ay, nako. Sige na nga. Oh, eto pang gamot mo. Inumin mo yan ha? At saka, akin na yung plato mo. Sensitibo ako noon dahil sa sakit ko sa puso. Kaya sobrang alaga sa akin ng pamilya ko. Kahit simpleng kilos sa kusina, sila na ang gumagawa. Pati nga pag-abot ng plato. Hindi rin ako pwedeng lumabas ng basta-basta o magtagal sa maalikabok. Kaya sa bahay lang talaga ako. Pagkatapos kong kumain, nagwalis muna si nanay sa labas. Kaya naman naghintay ako sa loob nang humupa na ang alikabok. Saka naman ako lumabas at umupo sa duyan para nga magpahangin. Lisa, pwede ko bang isabit muna to dito? Ano po yan, Ate Amelia? Basta, dito lang muna yan ha. Kukunin ko rin mamaya. Oo, sige po. Isang pulang plastik ang isinabit niya doon. Kahit anong titig ko, hindi ko talaga mahulaan kung anong laman nun. Nasa duyan kasi ako at tinatamad akong bumangon. Tapos yung plastik, nakasabit sa putol na sanga ng mangga. Doon din sa punong yon nakasabit ang kabilang dulo ng duyan ko. Oh, Lisa! Ano yan? Ewan ko nga po na eh. Si Ate Amelia po yung nagdala niyan dito. Ano ba yan? Ano yung laman? Di ko nga po alam kuya eh. Parang damit yan ah. Oh, Amelia, nasa na? Saan mo nilagay? Basta hanapin mo na lang. Pambihira ka naman, Amelia. Sabihin mo na. Ibigay mo na sa akin para makapagbihis na ako. Ayoko nga. Ano, para saan? Aalis ka tapos makikipagkita ka na naman sa babae mo? Hindi no, mas mabuti nang hindi ka nalang makaalis dito. Aalis lang naman ako at papasok ako sa trabaho. Kailangan natin ng pera para sa panganganak mo, Amelia. Ano ka ba naman? Ibigay mo na nga yung brief ko sa akin. Saan mo nga tinago? Hala Kuya Mac, brief nga kaya yan? Eto? Oo nga. Ito nga yun. Loka talaga yan si Amelia. Pinaglalaroan na naman niya yung asawa niya. Ano ka ba, Amelia? Bilisan mo nga. Nasaan nga, Amelia? Bahala ka dyan. Hanapin mo kung gusto mong mag-brief. At kapag gusto mo, maraming paraan yon. Maghanap ka na lang ng paraan. Hindi na lang natawa yung asawa niya at hinahanap na lang niya agad yung nawawala. Nakatuwalya pa siya, paikot-ikot sa bahay at parang iniisip na baka itinapon nga yun ang buntis niyang asawa sa labas. Hinintay muna ni nanay na makapasok ang buntis. Saka naman niya pabulong na tinawag si Kuya Oscar.
Oscar, ito oh. Nandyan po. Oo, ito oh, isinabit niya dyan. Pambira tong babaeng ito. Magbibihis na nga lang ako eh. Kailangan ko pa makapuntas dito sa kapitbahay. Ang kulit talaga ng asawa mo, Oscar, no? Kakaiba yung paglilihi niya. Ewan ko ba? Dala ba yun ng bata? Ibig bang sabihin paglabas sa anak ko, may pagkasira ulo din yun? Ito nga yun. Kumpleto pa talaga oh. Mabuti na lang talaga makapal yung plastic nitong brief ko. Bakit? Totoo bang nambababae ka? Sinong babae naman yung hanapin ko doon? Yung matanda na may amo? Ang tigas naman nun para gawin ko kabit to. Nako, intindihin mo na lang yung asawa mo. Buntis siya eh. Baka kasama yan sa paglilihi niya. Mukha namang hindi siya selosa dati, hindi ba? Hindi nga po. Bigla na lang siya naging ganyan nung lumaki yung tiyan niya eh. Tapos, natutuwa pa siya kapag may bisita. Si Lolo, alam mo naman, lagi sinusuri muna yung mga bisita. Oo nga pala Lisa. Nakalabas ka na pala. Opo kuya. Kanina pa yan dito. Sadyang hindi lang namin pinalabas. Ano daw sabi ng doktor? Masyado daw sensitibo eh. Marami daw bawal. At kapag lumala daw, makakailangan talaga ng pamalit. Nako, Chang. Hindi talaga biro yan. Mabuti pumayag na palabasin kayo. Di po ba kadalasan sa ganyan hindi basta pinapalabas? Kasi nga, hindi naman talaga siya ang kailangan manatili doon sa ospital. Malakas naman siya at nakikita naman yun ng doktor. Pero syempre, sa lagay ng puso niya, wala rin namang maipangako yung doktor sa amin na agad siyang gagaling. Kaya ang sabi, kailangan talaga namin siyang ingatan. Bakit hindi niyo ilapit kay Lolo? Naghihintay lang si Lolo eh. Gustong-gusto niyang gamutin si Lisa. Oo nga, Nay. Wala na si tatay. Wala nang kukontra sa'yo kung ilalapit mo si Lisa kay Lolo Amparo. Oo nga, Chang. Libre lang naman kay Lolo eh. Wala namang masama kung susubukan. Si tatay noon talagang ayaw na ayaw akong dalahin kay Lolo Amparo. Mahigpit ang bili niya. Kahit ano daw mangyari, wag na wag akong ipapahawa kay Lolo. Hindi namin naintindihan noon kung bakit niya yun sinabi. At hanggang sa mamatay siya, hindi niya na ipaliwanag sa amin ang dahilan. Si tatay katulad ko rin, sa kanya ko naman na ang sakit ko sa puso. May butas din ang puso niya, mahina at sensitibo. At ang tanging lunas sana ay heart transplant. Pero wala naman kami ganong kalaking pera, kaya namatay si tatay nang hindi napapalitan ang puso niya. At alam naming lahat na baka ganun din ang sapitin ko. Dahil wala rin naman kaming perang maipangpapagamot para mapalitan ang puso ko. Ano, Nay? Ipatingin na natin si Lisa kay Lolo Amparo? Basta, nandyan lang yung bahay. Kapag gusto niyo, nandyan lang si Lolo. O siya, uwi muna ako, Chang ha. Kasi kita niyo naman yung lagay ko. Oo nga naman. Pero pag-iisipan muna namin ha. Siya sige na, doon ka na magbihis. Ay nako, ang kulit talaga ni Amelia ngayon ano? Pagkaalis ni Kuya Oscar ay agad na napunta sa usapan naming tatlo nila nanay at kuya ang tungkol sa pagpapagamot ko kay Lolo Amparo. Magkapit-bahay lang naman kami ng manggagamot, pero hindi nila ako nailapit nun dahil ang gusto ni tatay ang nasusunod. Mas pinili kasi niyang maniwala sa doktor, sa lugar na para bang makaliligtas ka lang kapag may pera ka. Nay, hindi ba natin susubukan? Baka kasi kung anong masabi doon, na naengkanto si Lisa. O di kaya pinipili siyang maging albularya. Magkakaroon patuloy siya ng obligasyon. Pero naiisip ko nga rin, paano kung si Manong Amparo nga talaga yung sagot? Kaya nga subukan natin, Nay, di ba? Ikaw ba Lisa? Handa ka ba sa mga sasabihin ng matandang yun? Kung saan po ako may pinakamalaking chance ng gumaling, Nay, doon po ako. Ay, nako. O siya, sige. Subukan natin kay Manong Amparo. Doon
na nga natuloy ang pagpapagamot ko kay Lolo Amparo. Inakala ko pa naman na may ritual na magaganap. Yung tipong magdarasal siya, sisigaw o sasayaw. Pero iba ang ginawa sa akin ni Lolo. Alam mo, Iha, napakadaling gamutin yung sakit mo. Buti nga at hindi pa yan nabubuksan ng doktor bago kayo dumating sa akin. Kasi ko sa ospital yan, imbis na maayos yung katawan mo, lalo lamang yan sisirain. Eh, totoo po bang madali lang gamutin yung sakit niya? Hindi po kasi biro ang sakit sa puso. Ang sabi ng doktor, may butas daw ang puso niya. Para lang yung sugat. Kapag ginamot, naghihilom at nagsasara. Eto, isuot mo ito at inumin mo. Tuwing umaga pagkagising mo, bago ka kumain, inumin mo ito. Tapos, eto naman bago ka matulog sa gabi. At mustahan tayo. Kapag ginawa mo yan sa loob ng 1 linggo, mawawala ang hirap ng paghinga mo at babalik sa ayos yung pagkain mo. Ganun lang po talaga? Oo, ganun lang. At huwag mong aalisin yung kwintas mo sa katawan ha. Kahit maligo ka, pwede naman niya mabasa eh. Basta sundin mo lang ako at gagaling ka. Wala nang ibang ginawa noon para mapahaba ang gamutan ko. Yun lang talaga. Kahit nga si nanay, kitang-kita kong hindi rin naniniwala. Siyempre sa ganong kilos ng manggagamot, parang hindi seryoso ang paggagamot sa akin. Na para bang nilalaro lang ang kalagayan ko. Parang hindi naman manggagamot si Lolo Amparo na eh. Oo nga eh. Ewan ko ba? Siguro dahil matagal na natin siyang tinalikuran, nawala na rin siya ng ganang gamutin si Lisa. Pero hayaan mo na. Aalagaan na lang natin yung kapatid mo. Kakastusan na lang natin kung kinakailangan. Siguro nga. Hayaan na nga lang natin, Nay. Kung totoo, edi salamat po kay Lolo. Pero kung hindi naman, ayos lang din. Sinunod na lang talaga namin ang sinabi ng matanda. Uminom ako ng gamot na ibinigay niya at isinuot ko lang din ang kwintas na bigay niya na nakatago lang sa ilalim ng damit ko. Isang gabi pa lang ang lumipas. Pakiramdam ko na agad na parang wala nang sagabal sa paghinga ko. Hindi ko agad yun sinabi kay nanay, kaya tuloy pa rin ang pag-iingat nila sa akin. Na para bang isang sagi lang ay mabubuwal na ako. Nasa bahay pa rin ako noon, nakatingin lang sa mag-asawang nag-aaway na naman. Diyos ko naman, Amelia. Kung hindi ako magtatrabaho, anong kakainin natin? Anong gagastusin natin paglabas ng batang yan ha? Tignan mo nga, wala pa tayong damit para dyan Totoo ba talagang wala kang babae doon? Wala nga. Hindi naman tambayan ng mga babae yung lugar na yun eh. Ilagay mo nga yung sarili mo sa isang dalaga. Tatambay ka ba sa paggawa ng pugon? Ano mo mapapala mo sa pagtambay mo doon? At saka sa tingin mo ba, Amelia, iisipin na isang dalaga na may binata doon na gumagawa ng pugon? Pambihira ka naman. Sige na, bitawan mo na ako. Grabe naman to si Amelia. At saka parang nakakaawa naman si Oscar sa kanya. Sobrang silaos na talaga. Kailangan talagang intindihan ni Oscar yan. Buntis eh. Hindi naman ganyan si Amelia dati. At sa tingin ko, hindi naman talaga yan nagseselos. Gustong-gusto lang niyang paglaruan yung asawa niya. Ibig sabihin, asawa niya mismo yung pinaglilihan niya? Abay bongga. Nako, malamang kamukha ni Oscar yung anak niya paglabas niyan. Siguraduhin mo lang talaga, Oscar ha. Mahuli lang talaga kita. Puputulan talaga kita. Ay nako, ona. Kahit magpadala ka pa ng taga-subaybay, wala kang mahuli sa akin. Hoy! Ano ba kayo dyan? Ang aga-agang ingay niyo naman. Nga pala, Oscar. Umuwi ka na maaga mamaya ha. Kailangan bago mag-alas 6, nandito ka na. Oh, ayan. Nakita mo? Pati nga si Lolo pinagsasabihan ka na. Bilin lang yan. Hindi kita pinagsasabihan. Ikaw naman talaga, Amelia, oo. At saka, huwag mo nga pagsilosan niyang asawa mo. Hindi naman niyang gwapo para patulan ng mga dalaga. Ay, grabe ka naman sa akin, Lolo. Oh, hindi ba't mas mabuti na yon?
At saka Amelia, wala kang dapat pagselosan dyan sa asawa mo. Habay, 1 linggo na lang kamukha na niyan yung gorilla kong kaibigan sa bukid oh. Gorilla daw. Iba din tumatandang to eh. Ganyan pala niya patahimikin yung isang buntis. Para daw kasi hindi na po magselo si ate. Lalaitin na lang si Kuya Oscar. Oh, ayan na Nayo. Tumahimik na. Sinabihan ba naman na hindi gwapo yung asawa niya eh. Ang kulit lang nila, no? O siya, sige. Paalam na, Oscar tsaka Amelia. Oscar, wag mong kalimutan yung bilin ko, ha? O Polo, kahit nilait mo ko. Pagkatapos nun ay nagsiuwian na ang mga tao sa kabilang bahay. Si Ate Amelia na lang ang naiwan at kami naman dito sa bahay ay gaya pa rin ng dati kong nakasanayan. Sa loob lang ako dapat. Pero habang lumilipas ang oras, ramdam ko na parang napakagaan ang pakiramdam ko. Parang wala nang balakid sa katawan ko. Nang oras na ng kainan, hindi ko napigilan ang sariling maparami ng kuha. Abalisa, ang dami mo nang kinain. Ayos ka lang ba? Dahan-dahan lang naman at baka mabigla ka. Parang hindi ko naman nararamdaman na nahihirapan ako huminga kahit busog na ako. Ang sarap po kasi nitong niluto mong ulam. Eh oo nga, pero magpigil ka pa rin. Lubog na tayo sa utang sa kakapa-ospital mo. Sige ka, kapag busog ka na tama na ha. Huwag mo sosobrahan. Oo, sige po, Nay. Talagang iniiwasan namin ang lahat ng pwedeng makaapekto sa paghinga ko. Sumunod na lang din ako sa kanila. Pagsapit ng hapon, napansin kong umuwi na si Kuya Oscar. Nakahiga na ako nun sa duyan kaya kitang-kita ko ang pagdating niya. Pero wala pa noon si Lolo Amparo. Narinig ko pa nga ang pagtatanong niya sa asawa niya at sa nanay nito. Aba, hindi ko alam. Nung umalis siya kanina umaga, hindi pa naman siya nakakauwi. Ganun po ba, Nay? Sige ho, saglit lang at pupuntahan ko na lang siya doon. Okay, sige. Baka marami na naman dalang kung ano-ano makakain doon. May katulong pa siya sa pagbubuhat. Sige ho. Ang ginang nakausap ni Kuya Oscar ay si Aling Agripina, nanay ni Ate Amelia. Nakikitira rin siya doon kasama nila. Nandun lang siya mula nang lumaki ang tiyan ng anak niya dahil wala namang mag-aalaga kay Ate Amelia. Puro lalaki kasi ang nasa bahay nila, maliban sa kanya. At totoo naman, mas mabuti talagang may gabay na kapwa babae ang isang buntis sa iisang bahay. Lalo na't unang anak pa lang yon ni na Ate Amelia at ni Kuya Oscar. Dahil nga sa sinabi ng nanay ni Ate Amelia, umalis noon si Kuya Oscar para sunduin si Lolo sa bukid. Pero sa hindi inaasahan, bumalik siya na may dalang masamang balita. Nay! Ano yun? Parang hindi maganda yung kilos ni Oscar, Lisa. May nangyari ba? Hindi ko nga rin po alam na Sa loob kasi ng bahay ng kapitbahay namin, hindi na talaga namin marinig ang usapan nila. Kaya lalo kaming nagtaka nang makita naming bigla silang tumakbo palabas. Kahit si Ate Amelia, halatang natataranta. Pero imbis na sumunod ay sa amin siya dumiretso. Chang, Ora! Oh, Amelia! Ano nangyari sa asawa mo? Bakit parang taranta silang mag-ina? Hindi ko po alam, Chang. Basta ang sabi ni Oscar, nadatnan daw niya si Lolo na wala ng buhay. Nakaupo daw at nakasandal sa puno ng saging. Malamig na raw siya, Chang. Ano? Opo, patay na daw po. Ano, Ate Amelia? Patay na? Naku, Lisa, kumalma ka. Huwag ka kabahan. Naku, pasensya na po. Hindi ko po naisip na sensitibo nga pala si Lisa sa mga ganyan. Hindi, ayos lang. Naintindihan ka namin. Si Lolo, nasa bukid, di ba? Oo. Nay, pupunta ako doon. Ate Amelia,
Siguro humingi ka muna ng tulong para makuha siya doon. Kung totoo man. Nakakayanig ang ganong balita. Kinabahan ako, oo, pero wala namang nangyari sa akin. Gusto ko pang puntahan si Lolo pero pinigilan ako ni Nanay. Si Ate Amelia naman, umalis para humingi ng tulong sa iba. Nang malaman yun ng iba, nagsitakbo rin sila papunta sa kinaroroonan ni Lolo Amparo. Mahigit 1 oras kaming naghintay para malaman kung totoo nga ba ang balitang yon. Nay, parang nandyan na po yata sila, oh. Sandali lang. Huwag ka pupunta dun, Lisa. Pero ayos lang naman po talaga ako, Nay. Makakakita ka ng patay dun. Baka hindi yan mabuti para sa'yo. Pero Nay, ayos lang po talaga ako. Gusto ko pong makita si Lolo. Hindi na ako nagpapigil kay Nanay nun. Tumakbo ko papunta sa papag kung saan nakahiga si Lolo habang napapalibutan siya ng maraming tao. At totoo nga, wala na siya. Nandun lang siya nakahiga at wala ng buhay. Ang tanging naririnig ko na lang noon, ang kwento ng bawat isa tungkol sa kalagayan niya nang matagpuan siya. Tapos si Kuya Oscar, umiiyak ding nagpaliwanag sa nangyari. Ang sabi niya kanina, umuwi daw ako na maaga. Umuwi ako na maaga para saan? Para kunin yung wala niyang buhay na katawan doon sa bukid. Yun ba yung paraan niya ng pamamaalam? Ang buong akala ko talaga, may dala siyang pagkain at doon na lang siya nananghalian. Kasi may dala siyang bag eh. Oo nga pala, nasaan na yung bag niya? Ha? Ay, anong bag? May dala siyang bag. Yung parang katsa ng tela. At nakita ko may laman yun. Akala ko nga pagkain lang ang laman kaya naging kampante ako dito sa bahay na hindi siya umuwi ng tanghali. Hindi ko alam na baka habang kampante ako dito, nahihirapan na pala siya doon. Diyos ko, kawawa naman si Lolo Amparo. Huling usap namin, ginamot niya yung kapatid ko eh. Grabe, nakakabigla naman to. Alam ko matanda na siya pero ang hirap pa rin paniwalaan ng basta na lang siya mawawala ng ganun. Kahit ako hindi makapaniwala sa nangyari. Nang dalhin si Lolo sa bayan para masuri ay nalaman na namatay siya. Dahil nga sa matinding init ng panahon. At hindi na yun kinaya ng puso niya. Pero kilala si Lolo Amparo na maingat sa kalusugan. Kapag ramdam niyang sobra na ang init, umuuwi siya o nagpapahinga. Kaya nakakapagtaka na nangyari yon. Kinagabihan, kahit wala na siya ay sinunod ko pa rin ang bilin niya. At ang kwintas na iniwan niya ay itinuring kong espesyal na alaala sa buhay ko. Ano? Talaga bang 2 araw pa sa himpilan ilalagi yung katawan ni Lolo, Nay? Marami pa kasing aasikasuhin. Kaya aabot talaga ng 2 araw bago siya makauwi. Depende rin kasi yun sa mga kailangang gawin at sa oras sa mga nag-aasikaso. Ibig sabihin po ba na mamaya nandito na siya? Oo, pero Lisa ha, alalahanin mo yung kalusugan mo. Alam ko naman kapag nandyan na at pinaglalamayan na si Lolo Amparo, maraming kaedad mo ang pupunta. Baka makisabay ka na rin sa kanila kahit hindi kaya ng katawan mo, ha? Hindi po, Nay. Maayos lang naman po talaga ako. Pwede ka naman, Lisa. Pero wag ka lang susobra, ha? Kapag may mang-iinsulto sa'yo, lumayo ka na lang. Oo po, Kuya. Wala naman pong problema eh. Nang dumating na nga ang unang gabi ng lamay ni Lolo Amparo ay marami agad ang bisita. Nandun din ako, nakikihalubilo sa mga taga roon. Nakikipaglaro din ako at anumang pagkain ang ialok nila, tinatanggap ko rin. Para bang normal ako, na para bang wala akong sakit sa puso. Paulit-ulit lang nila akong pinapaalalahanan hanggang sa nagtuloy-tuloy ang ganong ayos ng pakiramdam ko. At makalipas ang 5 araw, doon na nga ito napansin nila Nanay. Lisa, anak, ano? Kumusta yung pakiramdam mo? Napapansin ko, parang nagkakalaman ka na. Ayos naman po ako, Nay. Hindi naman na po ako hinihika.
Oo nga. Kahit minsan hindi ko napansin na nahihirapan ka na huminga. Yung dibdib mo, hindi ba masakit? Hindi po, kuya. Maayos na nga yung paghinga ko nitong mga nakaraang araw eh. Talaga? Oo nga pala, Nay. Bukas na yung check-up niya, no? Oo, kaya nga ako napatanong sa kanya eh. Tingnan mo naman hindi na lumulubog yung mga buto niya sa balikat. Kahit yung mga daliri niya, hindi na butot balat Hindi kaya yan yung epekto ng gamot ni Lolo Amparo? Yan nga din yung naiisip ko eh. Ikaw totoo nga. Ibig sabihin, napagaling muna niya si Lisa bago siya namatay. Yung nakakalungkot naman talaga yung pagkawala ni Lolo Amparo, Nay. Alam ko matanda na siya pero sayang pa rin eh. Marami talaga nanghihinayang sa kanya. Lalo na sa talento niya ng paggagamot. Ay, nako. Ano pa bang magagawa natin? Nangyari na. Wala na siya. Pero alam naman niya ang pasasalamat natin sa kanya eh. Kinabukasan noon ang araw ng check-up ko kaya umalis kami ni nanay. Nang makausap namin ng doktor, nakakapagtaka ang resulta na nakita niya. Wala na raw mali sa puso ko. Maayos na raw ito, gaya ng sa normal na tao. Wala na raw butas at hindi na daw mahina. Dahil doon napagtanto naming mag-ina na nagtagumpay nga talaga si Lolo Amparo sa paggagamot niya sa akin. Dahil sa magandang balitang yon, magaan ang pakiramdam naming umuwi. Ikinuwento pa namin sa mga kapitbahay na magaling na ako at ipinakita pa namin ang resulta. Sayang, wala na si Lolo. Ang ganda sana ng balitang to para sa kanya. Oo nga eh. Kung sana hindi na lang namin sinunod yung asawa ko noon. Baka matagal nang gumaling si Lisa. Tapos hindi pa kami gumastos ng malaki. Sana nga, nandyan pa yung iba naming mga gamit. Ay naku, Mare. Tapos na yon. Kaya pabayaan na natin, ha? Ang mahalaga ngayon, ayos na si Lisa. Hindi ba binitawan ninyo ang mga gamit na yun dahil sa kanya? Dahil mahalaga ang buhay niya. Kaya ngayong maayos na siya, nakuha rin ninyo ang mabuting kalusugan para sa kanya. Kaya nga salamat talaga kay Lolo. Ang galing niya talaga. Sayang lang talaga at wala na siya ngayon. Sa totoo lang, wala kaming kaalam-alam sa mga susunod na mangyayari noon. Payapa lang kasi talaga ang lugar namin. At dahil may lamay, wala kaming pakialam sa mga tao sa paligid namin. Hindi rin yun katakataka, may patay nga kasi. Sa unang linggo ng lamay ni Lolo Amparo, maayos lang ang bawat gabi. Pero nang malapit na siyang ilibing at muli ko siyang sinilip sa kabaong, may napansin akong parang tumutulo dito ang likido. Ano to? Bakit may tumutulo? Ate? Ate Amelia, tingnan mo to oh. May tumutulo sa kabaong ni Lolo. Tumutulo? Aba, oo nga no. Bakit may tumutulo dyan? Oscar? Oscar, tingnan mo nga to. May tumutulo sa kabaong ni Lolo eh. Bakit kaya ganito? Ano? Alin yung tumutulo? Asaan? Ito nga oh, tingnan mo. Yung kabaong ni Lolo tumutulo. Tingnan mo kasi ng mabuti. Oo nga no. Bakit ganyan to? Pinunasan na lang yun ni Kuya Oscar at hinayaan na ulit. Pero pagkalipas ng isang oras, nakita ko naman na namamasa ang ilalim ng kabaong niya. Kulay kayo manggi ang tulo nito. Halatang hindi malinis. Pero wala naman akong naaamoy na kakaibang baho. Hanggang sa marami na ring nakakita ng mga tao doon. May isa pang gumamit ng panyo at ipinunas doon dahil naniniwala siyang himala ang likidong yon. Gagamitin niya raw yung panyo bilang panangga. Tapos may isa pang gumaya dahil ganun din ang paniniwala. Naku, sa kanya nga kaya talaga nanggagaling yung tagas na yan? Parang nakakatakot naman, Nay. Pero baka naman may nagtapon lang ng kung anong tubig doon sa kanya. Baka pinaglaruan siya. Napakasama naman ng budhi ng gumawa nun kung ganun. Siyempre,
Malay ba natin, Nay? Meron naman talaga mga ganun, no? At dahil yata kumalat na ang balita tungkol doon ay gabi-gabi nang lalong pang dumadami ang tao sa lamayan. Hindi na nga naging obligasyon ng pagpupunas sa kabaong ni Lolo Amparo dahil may mga tao nang nag-aabang para doon. Nag-uusap-usap na lang sila kung sino ang susunod na pupunas kapag may panibagong tagas. Tatawagin na lang ang susunod na gustong makakuha nito. Hanggang sa dumating nga ang araw na ilibing na siya. Ang akala ko noon, huhupa na ang mga tao sa lugar namin. Pero nung gabi ng libing ni Lolo, may mga nagsusugal pa rin at ang sumunod na gabi, iilan pa rin ang natira doon. Nay, hindi po ba kapag nalibing yung patay, hindi na dinadalaw ng mga tao? Depende rin siguro. Pero kadalasan nga pagkatapos ng libing, wala nang nagpupuyat. Para saan pa, di ba? Nailibing na nga yung patay. Yan naman yung nangyari doon sa tatay mo noon. Kina Oscar, tingnan mo, ang dami pa rin tao. Pero yung iba, hindi ko nakilala, Nay. Sino kaya yung mga yan? Oo nga Wala rin ako kilala kahit isa sa mga yan. Yung mga taga rito kasi, hindi na pumupunta. Aba syempre, nagpapahinga na yung mga yon. Doon ko rin napansin na wala pala akong kilala kahit isa sa mga taong yon. Pero tuloy-tuloy pa rin ang sugal nila. At inaasikaso naman sila ni Aling Agripina at ni Ate Amelia. Binibigyan pa nga sila ng kape at tuloy-tuloy lang ang baraha. Hanggang sa lumipas pa ang isang linggo, may iilan pa ring nagpupunta sa bahay ng kapitbahay namin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Meron lang ako sasabihin. Dahil nalibing na si Lolo, siguro alam naman natin lahat na tapos na yung pagpupuyat natin para sa kanya. Maraming salamat po sa inyo. Pero ito na po ang huling gabi ng pagpupuyatan natin si Lolo. Wala na kasi siya dito. At wala nang dahilan para magpuyat para sa kanya. Maraming salamat po sa malasakit ninyo. Pero kailangan na rin namin magpahinga. Kayo rin po. Kailangan nyo na rin po magpahinga. Nako! Wala namang problema sa amin yon, Oscar. Para naman maramdaman ng lolo mo na mahalaga talaga siya sa amin. Oo nga po at alam naman po ng lolo ko yon. Pero 1 linggo na rin po siya nailibing Kaya kami rin kailangan din namin magpahinga. Kagaya nga po na sabi ko kanina. Oo nga naman pare. Nagpapasalamat naman kami sa malasakit ninyo. Pero siyempre, kailangan na rin nating lahat magpahinga. Gaya nga ng sabi ni Oscar, ito na talaga ang huling gabi. At balik na tayo sa dati nating mga buhay. Ganun ba? O siya, kung yan yung gusto nyo, sige. Wala naman kami magagawa Nay, grabe yun, no? Narinig mo yung sinabi niya? Aba oo naman, pagkalapit lang tayo Mga sugapa yata sa sugal yung mga yun Wala lang masugalan kaya dyan tumatambay sa lamayan. Wala na nga yung patay doon, di ba? At saka si Ate Amelia, sigurado kailangan na rin talaga magpahinga nun. Buti nga hindi siya nagagalit Ay nako, ang buntis kapag inantok, tulog talaga yan. Wala nang pakialam yan sa paligid. Si Oscar ang nakakaawa kasi nga may trabaho pa. Kailangan pa magpuyat. Diyos ko, sana wag na silang bumalik bukas. Kahit tayo dito, hindi na rin makatulog na maayos Rinig na rinig ko yung tawanan nila. Nagigising ako. Ako rin naman Kaya nga, nakapikit na ako. Bigla na lang ako mapapadila dahil may tatawa na naman. Dahil sa napag-usapan nung gabing yon, pagdating ng umaga ay may panibagong usap-usapan na naman sa bahay. Dumalaw pa ang ilan naming kapitbahay para nga makichismis tungkol sa nangyari at napagkwentuhan kagabi. At kahit si nanay, nakisali din doon. Ay nako, ewan ko ba, hindi rin namin kilala yung mga taong yun hindi nyo rin kilala? Kami nga rin wala kaming kilala doon kahit isa. Akala ko kakilala nyo, Nay. Aba, hindi ko kilala yung mga yan
Akala ko nga ikaw ang nakakakilala sa kanila eh. Dahil albularyo ang lolo mo. Eh, hindi po. Binigyan ko lang sila ng pansin kasi akala ko kakilala nyo. Hala, sino yung mga yon? Bakit nandun sila kung wala namang nakakilala sa kanila? Ikaw ba, Amelia? Hindi mo ba sila kakilala? Hindi rin. Akala ko nga kilala sila ni Oscar eh. Dahil sa mga tanong na yon, saka lang namin naisip na may mga taong dumayo doon na wala namang nakakakilala kung sino talaga. Pagsapit ng gabi, may ilan namang dumating at nagtanong kung bakit maaga nang walang ilaw sa bahay ni na Kuya Oscar. Sadya yung pinatay para ipahiwatig na tapos na ang lamay. Nung una pa ulit-ulit silang tumawag kina Kuya at tila pinatagal muna ni Kuya Oscar bago sumagot. Saka naman nagkunwaring bagong gising. Pasensya na ho. Tapos na po kasi yung basugalan dito eh. Nahilibing na po si Lolo at nagpapahinga na po kami ngayon. May pumunta na naman sa kanila? Naku, parang wala namang konsiderasyon yung mga taong yan. Parang sinasadya na nila eh. Hindi kaya may masama silang balak na Kuya? Kaya pabalik-balik sila dun? Naku, oo nga no. Buntis pa naman si Amelia. Iyon nga lang. Baka si Amelia yung pakay nila dahil buntis siya. Naku, huwag naman sana mausog. Dahil nga doon ay kinausap ni Kuya Max si Ate Amelia kinabukasan. Sa sinabi niya sa tuluyang na pagtanto ni Kuya Oscar, ang ibig sabihin ng lahat. Nag-alala rin siya para sa asawa niya. Kaya kinabukasan ng gabi, nagbantay talaga siya, pero wala namang dumating. Mula noon, wala nang muling sumipot. Hanggang sa dumating ang araw na may pumunta ulit sa kanila. At nagkataong wala doon si Kuya Oscar. Tao po! Tao po! Mga baro! Nandiyan po ba kayo? Nay, tingnan niyo po oh. May tao na mo tumatawag doon sa kanila. Eh, baka magpapagamot yan. Kaso hindi niya naman alam na wala na yung albularyo. Pero Nay, parang pamilyar siya sa akin eh. Hindi ko lang talaga maalala kung saan ko siya nakita. Paano mo naman makikita yan? Eh, hindi ka naman lumalabas ng bahay. Saan mo naman nakita? Di ko nga po maalala na eh. Mga baro! Nandyan po ba kayo? Tao po! Tao po! Nako, wala nang albularyo dito. Bakit niyo po ba hinahanap? Ano? Anong ibig yung sabihin wala na? Wala na, patay na siya. Nung nakaraang linggo pa siya nailibing. Hindi mo ba nabalitaan? Ay, ganun ba? Nako, sayang naman. Ipapagamot ko sana yung apo ko sa kanya eh. Sino po yan, Nay? Magpapagamot daw sana. Eh kaso, wala naman na ang lolo ninyo. Ayaw po, wala na po si Lolo Amparo. Nilibing na po siya nung nakaraan linggo pa. Nako, wala kasi kaming ibang malalapitan eh. Eto, kunin niyo na lang tong dala namin. Sa mga sandaling yon ay ako lang talaga ang nakakaramdam na pamilyar ang taong yon. Hindi siya kilala ng lahat ng tao sa paligid ko. Walang nakakaalala sa kanya, maliban sa akin. Nang tanggapin ni Aling Agripina ang ibinigay ng lalaking yon, lumapit si nanay para magtanong. Lumapit din ako para makita kung ano ang laman ng malaking plastic na iniwan niya. Siguro taga malayo yan, kaya hindi niya alam na wala na si Manong. Yun na nga eh. Pero teka nga, ano ba itong ibinigay niya? Ay, sus, mga prutas pala. Aba, ang lalaki ng mga bayabas, oh. Aba, Nay, masarap yan ah. Oh, ito, sa'yo na. Tiba-tiba ka dyan. Puro prutas na naman eh. Aba, mga sariwang prutas ano? Siguro marami silang tanim na ganyan. Pero sabi ni Lisa, pamilyar daw sa kanya yung taong yun eh. Iyon ko naman, ngayon ko lang nakita yung mukha niya.
Ako nga rin eh. Sila-sila lang naman talaga kasi ang nakakakilala sa mga pinagkagagamot ng lolo nila. Pero siyempre, hindi naman lahat nakikilala talaga nila. Kumakalat lang naman ang pangalan na bilang albularyo. Ay, oo nga naman. Kinabukasan, nagkaroon na naman sila ng bisita. May kasamang ina at bata at nagtatanong na naman tungkol kay Lolo Amparo. Pamilyar na naman sila sa akin pero hindi ko pa rin maalala kung saan ko sila nakita. Samantalang sila nanay, paulit-ulit lang na sinasabing noon lang din nila nakita ang mga taong yon. Tuloy-tuloy ang pagbisita ng mga taong pamilyar sa akin sa bahay ni na Ate Amelia. Kinakausap niya ang mga ito at tinatanggap ang mga dala nila. Laging si Lolo Amparo ang hinahanap, pero si Ate Amelia ang tumatanggap ng mga ibinibigay nila. At dahil doon, sinabi na ni nanay kay Kuya Oscar ang paulit-ulit kong sinasabi, na parang nakita ko na ang mga taong yun dati. Ano? Lahat ng bumibisita dito sa umaga, pamilyar po kay Lisa. Yun yung sabi niya. Wala naman sanang problema kung isa lang eh. Pero hindi. Kahit sinong hindi natin kilala na dumadalaw dito, para sa kanya pamilyar eh. Pilit niyang inaalala kung saan niya nakita. Pero hindi niya talaga maalala. Ilang tao na rin kasi kaya sinabi ko na sa'yo. Nakapagtataka naman. Pero kayo, hindi niyo po talaga sila kakilala. Kahit pamilyar man lang sa inyo. Hindi talaga eh. Mga bagong mukha sila sa paningin ko. Ang iniisip ko nga lang, baka mga bagong pasyente lang sila ni Manong Amparo. Kasi kung dati pa, dapat kilala na sila ni Amelia at alam nilang wala na yung matanda. Ang iniisip ko lang kasi, lahat sila may dalang ibinibigay sa asawa mo. Kapag dumadating po ako sa trabaho, lagi pong may prutas sa bahay. Sabi nila, bigay daw ng pasyente ni Lolo. Oo, totoo namang mga pasyente nga siguro ng lolo mo yung pumupunta. Nakakapagtaka lang talaga. Para kay Lisa, pamilyar silang lahat eh. At lahat sila hindi alam na patay na yung matanda. Tapos lahat pa sila may dala para sa inyo. Oo nga no. Sige ho bukas, hindi po ako papasok. Hihintay ko yung mga bisita na yan. Oo, Oscar. Kasi buntis yung asawa mo. At saka hindi natin kilala yung mga taong yan. Kinabukasan ay hindi nga pumasok si Kuya Oscar. Tuwang-tuwa naman yung asawa niya. Pero sa araw na yon, walang bumisita. Kaya nung sumunod na araw at pumasok ulit siya sa trabaho, saka naman may dumating. Iniisip nga namin noon na baka nagkataon lang. Pero makalipas pa ang 2 araw na patuloy ang pagdating ng mga pamilyar na tao sa bahay nila. Hindi na naman pumasok si Kuya Oscar at wala na namang bumisita. Para bang kapag nandun siya, walang dumarating. At kapag wala siya, saka naman may sumusulpot. Chang! Cora! Cora, nandiyan ba kayo? Oh, ano yun, Oscar? Chang, wala naman eh. Pero hindi po ba sabi niyo araw-araw talaga may bisita? Oo nga, Oscar. Araw-araw talaga may naghahanap kay Lolo Amparo dyan. Araw-araw di sinasabi na asawa mo na wala siya. Pero yun nga lang, kapag nandiyan ka, walang bisita. Ay, nakapagtataka, no? At palagi silang pamilyar sa'yo, Lisa. Oo po, kuya. Parang nakita ko na sila eh. Hindi ko lang talaga maalala kung saan. O ano, napapaisip ka rin ano? Siyempre, Chang. Parang may kakaiba talaga eh. Bukas nga kunwari aalis ako. Tapos babalik ako kaagad. Dito ka na lang kaya sa bahay. Baka rin may mata nakamasid sa akin eh. Posible rin ho kasi yun. Ay sa bagay, oo nga naman. Pero kung yan ang gusto mong gawin, hindi, sige. Kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang ha. Basta siguraduhin mo lang na may proteksyon yung asawa mo. Palagi naman ho may proteksyon yan. Pero syempre, alam kong kulang pa rin yun. Mahirap na. Baka mamaya masamang tao pala yung bumibisita dito. Ako, sa mga galawan nila, hindi ka ba sasabing mabubuting tao sila?
Kaya kailangan mo talaga silang bantayan. Ikaw dapat yung humarap sa kanila. Naging buo ang desisyon ni Kuya Oscar. Nagkunwari siyang pumasok sa trabaho. Pero hindi talaga. Isinugal pa niya ang kita sana sa araw na yon. Maprotektahan lang ang asawa niya. Hindi naman nagtagal ang mga bisitang yon, pero palagi silang may ibinibigay sa asawa niya. Bakit kaya hindi na lang tanggapin ni Amelia yung binibigay ng mga taong yon? At saka, ang alam ko, kinakain niya yun, di ba? Sinabihan ko na nga yan na huwag kainin. Pero syempre nga buntis. Hindi ba sa makakapagpigil? Baka nga oo na lang yan ng oo eh. Tapos kinakain din naman pala. Kinakain nga po niya, Nay. Nakikita ko po siya eh. Lagi siya may kinakain na prutas. Oh, nakita niyo na? Hindi kasi yan nakikinig eh. Kahit nga kay Agripina daw, hindi rin nakikinig. At nang araw ngang yon ay may dumating na naman. Naging pamilyar na naman sa akin ang mukha niya. Pilit ko na namang inaalala. Samantalang sila nanay hindi na naman siya kilala. Magandang araw po sa inyo. Magtatanong lang sana ako kung pwede. Oo naman. Tungkol po ba saan? Ikaw ba yung bahay ng albularyong si Amparo? Oo, dito nga. Pero wala na si Manong. Patay na siya. Ay, ganun ba? Talaga po bang hindi niyo po alam? Hindi Nirekomenda lang naman siya sa akin. Ipapagamot ko sana yung asawa ko. Asawa niyo po? Akala ko po ba yung apo niyo? Ha? Hoy, Lisa! Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kasi nga po, Nay, pamilyar siya eh. Pilit kong inaalala kung kailan ko siya nakita. Hindi niyo ba talaga siya naaalala, Nay? Hindi. Ngayon ko nga lang siya nakita eh. Oh, sino yung kausap nyo? May bisita kayo ulit? Kuya, ikaw, di mo ba talaga siya naaalala? Ha? Hindi naman. Ngayon ko lang talaga siya nakita. Pumunta siya dito nung mga nakaraang araw. At sinabihan na rin siya natin na patay na si Lolo Amparo. Pero kayong lahat, hindi niyo talaga siya maalala? Teka nga lang, baka si Ate Amelia maalala siya. Siguro, hindi mo naintindihan. Ngayon lang talaga ako Hindi niyo po ako maluloko. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa niyo para hindi kayo maalala ng mga tao dito maliban sa akin. Teka, pupuntahan ko lang si ate. Nakakapagtaka talaga na hindi siya maalala nila nanay. At kahit nakita naman talaga namin siyang bumisita noon, dumiretso ako sa bahay nila ate. At sa kusina ako agad pumasok dahil parang may ginagawa siya doon. Na makita ko siya, naglilinis siya ng sahig at si Aling Agripina naman ay nasa labas, nagpapakain ng mga manok. Ate Amelia? Ate? Oh, Lisa, bakit? May bisita ka na naman eh. Pero kasi naaalala ko talaga siya. Pumunta na siya dito noon at hindi siya maalala nila nanay. Baka ikaw maaalala mo siya. Ha? Meron na naman? Opo, Ate Amelia. Nasa labas po siya. Agad nga lumabas si Ate Amelia at sinilip ang mga taong nasa labas. Kumunot ang noo niya at parang pilit niyang inaalala kung kilala niya ito. Pero sa huli ay umiling lang siya at sinabing hindi niya ito kilala. Hanggang sa dumating nga ang asawa niya. Oh, ano meron dito? Oh, Oscar, bakit ka umuwi? Kasi meron po ako hinihintay na bisita na Magandang araw. Nandito sana ako para humingi ng tulong sa lolo mo. Kaso wala na pala siya. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Pero kuya, natatandaan ko siya eh. Bumisita siya dito noon. Hindi lang siya maalala nila nanay. Hindi. Ngayon lang talaga ako nakapunta dito. Ang sabi sa akin, dito daw nakatira si Mang Amparo eh. At kapag magpapagamot, mag-aalay daw dito oh. Ano po yung dala nyo?
Mga prutas ito para sa inyo. Hindi. Hindi po namin tatanggapin yan. At naniniwala ako kay Lisa. Kung hindi ka maalala ng mga tao dito, may ibang ibig sabihin yan. Sino ba kayo? Bakit kapag nandito ako, walang bisita? Tapos kapag wala ako, saka meron dumadating? Ay, wait, teka nga, Oscar. Ano ba nangyayari dyan? Eh, may bisita na naman kasi. Teka, saglit lang. May mali ba sa pagpunta ko dito? Gusto ko lang naman sana pagamot yung asawa ko eh. Hindi ka magpapagamot. May masama kang balak sa asawa ko. Totoo, di ba? Diyos, Mayor naman. Hindi yan yung inaasahan ko maririnig sa pagpunta ko dito. Pumunta ka na nga dito noon at natatandaan kita. Nakakapagtaka na hindi ka natatandaan ng nanay ko eh. Hindi ko man alam kung bakit, alam kong ikaw yon. At kanina, sabi mo, apo mo yung ipapagamot mo. Ngayon, asawa mo naman? Sino susunod? Kapatid mo? Tatay mo? Patay na si Lolo. Kaya umalis ka na. At huwag mong ibigay sa asawa ko yung dala mo. Sige, pasensya na kung masama yung naging tingin niyo sa akin. Basta ako, ngayon lang talaga ako nakapunta dito. Sinungaling ka. Hindi, totoo yung sinasabi ko. At ano, ako yung sinungaling? Bahala na nga kayo dyan. Mauna na ako. Umalis na lang ang lalaking yun at sinundan lang namin siya ng tingin. Nang makalayo-layo na siya at marahil narinig niyang kausap na ni Kuya Oscar sila nanay. Lumingon siya. At hindi ko inasahan ang masama niyang tingin sa akin. At doon ko lalong naramdaman na totoo ang sinasabi ko. Ay naku, hindi ko talaga siya naaalala, Oscar. Ako nga rin eh. Mabuti na lang at naalala siya ni Lisa. Pero bakit nga ba hindi natin siya naaalala? Kasi hindi normal na tao yon. At sigurado ko, yung mga naunang bumisita dito, iilan lang talaga sila. Nagmumukha lang sila marami sa akala natin dahil nabubura yung alaala nyo sa kanila. At Lisa, at dahil ikaw yung nakakaalala sa mga yon, tandaan mo mabuti yung mga mukha nila. Baka mapahamak tayo sa lahat ng ginagawa nila. Mahirap na. Laganap yung mga aswang ngayon. Naku naman. Bakit hindi ko maalala? Bakit si Lisa lang yung nakakaalala? Dahil may binigay si Lolo sa kanya. Proteksyon yon. At mukhang malakas na proteksyon yon. Tama ba ako? Ito po bang kwintas? Yan yung nakikita kong dahilan kung bakit hindi ka natatablan. Dahil nga napansin namin ang paulit-ulit na pagbisita ng mga taong yon, kinabukasan wala nang dumating. Nakabalik na rin sa trabaho si Kuya Oscar at wala na rin pumunta sa bahay para hanapin si Lolo Amparo. Pero isang hapon, naiwan naman akong mag-isa sa bahay. Pumunta sa bayan si Nanay at si Kuya Mac naman ay natanggap sa trabahong inaplayan niya. Kumuha ako na ng tubig sa poso nang bigla kong maramdaman na may presensya sa likod ko. Paglingon ko ay wala namang tao. Sino yan? Nay? Nay, nandiyan ka po ba? Nay? Bakit parang may takong naramdaman kanina? Pero ngayon, parang wala na. Wala ang nanay mo dito. Wala ka kasama. Anak na, nasan ka? Bakit parang nasa tabi ko lang yung boses mo? Hoy, magpakita ka sa akin! Lisa? Lisa? Nay! Halika dito. Hindi ka niya na makikita. Lisa? Nasaan ka? Nakakandado yung pinto sa harap. Buksan mo nga ito. Manahimik ka. Huwag ka maingay. Hindi ko na alam ang sumunod nun. Nagising na lang ako ng madilim ang paligid. Mahangin sa kinaroroonan ko at nakahiga lang ako sa sahig na kawayan. Kawayan din ang mga dingding at nipa ang bubong. Rinig na rinig ko ang malalakas na hampas ng hangin sa mga dahon at may bintana rin ang kubo. Sa bintanang yon, kitang-kita ko ang bilog na buwan.
Parang nasa mataas akong lugar. Dahil sa pagitan ng mga siwang ng sahig na kawayan, tanaw ko ang ilalim at malayo ito. Ibig sabihin, nasa itaas ang kubo. Nasa ibabaw mismo ng puno at isa yung treehouse. Nasaan ako? Anong lugar to? Hindi ako nakagapos. Pero ano to? Nakakulong ako? Hindi. Kailangan ko makaalis dito. Sana hindi to malayo sa amin. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Iligtas niyo po ako dito. Hindi naman nakasara ang pinto kaya madali ko lang yung nabuksan. Kahit nakakapagtaka ay pinili ko pa rin lumabas agad. Ang inisip ko noon, dinala ko doon ng taong kumuha sa akin. Baka kampante siyang hindi ako magigising, kaya hindi na niya isinara ang pinto at hindi na rin ako iginapos. Pagkababa ko dahil may hagdan pala ay tumakbo agad ako palayo sa lugar na yon. Pero malas, habang tumatakbo ako ay may biglang sumulpot sa harap ko. Sa wakas, lumabas ka na rin. Anong klaseng nilalang ka? Hulaan mo. At sa tingin mo, sapat na yung bilis mo para matakasan ako. Tao ka lang, babae ka. Mas malakas ako sa'yo at mas mabilis din. Tulong! Tulungan niyo ako, may aswang dito! Kasalanan mo kung bakit ka napunta sa kanya sitwasyon. Pangilimera ka kasi. At bakit hindi ka tinatablan ng pampalimot? Bakit naalala mo pa rin kami? Ano ba meron sa'yo? Tama nga ang hinala namin. May gamit silang pampalimot sa mga tao sa lugar namin. Doon ko rin napagtantong hindi sila normal na tao. Habang tumatakbo ako, halos malunod ako sa takot. Dahil saan man ako magpunta, sumusulpot sa harap ko ang nakakatakot at nakakadiring anyo ng halimaw. Malansa pa ang amoy niya tuwing nagsasalita at lumalapit sa akin. Sa isip ko noon, aswang siya at baka hindi na ako makaligtas. Pero kahit ganon, hindi ako sumuko. Ikaw yung lalaking yun, di ba? Ikaw yung kunwari may sakit yung asawa at anak mo. Isa ka palang ganyan. Nakakadiri ka, halimaw ka! Sumigaw ka lang. Walang tutulong sa'yo dito. Dahil tao ka lang. Kayong mga tao, mahihina at tuwag. At kahit durugin ko pa kayo, wala kayong magagawa sa akin. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Ayop! May bala! Saan galing to? Talaga ba mahihina yung mga tao? Kung mabilis ka, bakit tinamaan ka ng bala? Ikaw na naman! Bakit? Ikaw ba yung kumuha sa kanya? Ano nangyayari? Bakit? Nainis ka ba kasi sumingit na naman ako? Naisan mo ko ngayon. Pero ito yung tandaan mo. Makikita ulit tayo. Sige, tumakbo ka lang! Hindi naman yung gagaling kahit anong gawin mo eh. At ikaw, bakit lumabas ka pa ng kubo? Ha? Ligtas ka na doon sa kubo tapos lumabas ka pa. Eh, bumalik ka na doon sa kubo kung gusto mo buhay. Liga na. Sandali nga. Sinasabi mo ba kung hindi ako lumabas sa kubo na yun, hindi ako masasaktan ng aswang? Ganun na nga. Inaabangan ka lang niya sa labas eh. Hinahanap ko kung nasaan siya pero lumabas ka naman. Bakit? Masisisi mo ba ako? Ang huli ko naalala may dumukot sa akin. Nahimatay ako dahil sa ginawa niya. At pagbulat ko, nasa lugar ako na hindi ko na alam. Siyempre, iisipin kong yung hayop na yun yung naglagay sa akin sa kubo. Hindi naman ako manghuhula, di ba? Hindi ka naman nakagapos ah. Hindi naman siguro ganun kabilis yung utak ko para agad mapagtanto yun. Lalo na, nilamon na ako ng takot at gusto ko lang talaga makatakas. Eh, oo na, oo na. Pero isipin mo rin sa pagkakamali mong yan. Munti ka na mamatay. Eh ano? Ano gusto mong gawin ko? Humingi ako ng tawad sa'yo? Oo siya, sige. Pasensya na. Di naman yun yung ibig ko sabihin eh. Ang gusto ko lang, kapag naulit yung ganyang bagay, kahit papaano, gamitin mo yung utak mo. Huwag puro takot.
Huwag puro nararamdaman mo lang. Kung mahal mo yung buhay mo, sa sitwasyong buhay mo yung nakataya, utak yung pairalin mo. Huwag yung nagpapatalo ka sa sindak. Halika na. Oo na. At saka, pasensya na rin ha. May punto ka naman eh. Pero sandali nga, paano ba ako napunta sa'yo? Eh malamang nakita kitang buhat-buhat ng lokong yun. Kaya kinuha kita. Ganun ba? Pogi, ano ka palang pangalan mo? Biglang nag-iba yung ihip ng hangin ah. Kanina binabara mo ko tapos ngayon pogi na ako. Oh, ano ba talaga? Maging mabait ako sa'yo o maging maldita ako? Lahat na lang ng reaksyon ko pinupuna mo eh. Hindi naman ako namumuna. Ang lakas lang talaga kasi ng boses mo kanina. Hindi mo kasi iniintindi yung usapan eh. Lahat ng reaksyon ko may dahilan. Sa tingin mo, bakit ako ganong mag-react? Sinisisi mo ko kasi lumabas ako. Nagpaliwanag lang naman ako kung bakit ako lumabas. Gusto mo, maging mautak agad ako. Hindi naman tayo pareho. Ikaw, bukas sanay ka na sa ganito. Malakas ka at saka mabilis ka. Samantalang ako, mula pagkabata ko, inaalagaan lang ako. Lumaki ako, may sakit ako sa puso. At pamilya ko lang yung laging nakaalalay sa akin. Ito mga ganitong nangyayari. Hindi ko naman ito naranasan eh. Kaya lang din naman ako bumait sa'yo kasi sinabi mo na niligtas mo ako. Siyempre di ba, magpapasalamat ako. Tapos bawat reaction ko may reklamo ka. Tapos ako pa ngayon yung nalilito kung ano ba talaga yung dapat kong gawin. Ay, ano ba yun? Ang baho ng utot mo. Ang ingay mo kasi. Pinatahimik ka tuloy ng puwet ko. Alam mo, ang tugyot mo. Pwede ka namang lumayo muna bago umutot eh. Bakit kailangan dito pa sa harapan ko? Ano bang ginagawa ko? Kasalanan ko bang sumunod ka? Oh, tignan mo. Nag-iba nga ako ng direksyon, pero sumunod ka pa rin. Hindi ka ba marunong magsabi? Nalalayo ka kasi uutot ka? Sa dami na sinasabi mo kanina, makakasingit ba ako? Boses mo lang yung nangingibabaw sa lugar na to eh. Hindi mo ba napapansin? Halos nga ako hindi talaga makasingit. Tapos ngayon, imbis na lumayo ka, nakikipagbangayan ka pa? Oh, ayan ka tuloy. Nasingot mo tuloy. Baho mo. Diyan ka na nga. Padabog akong pumunta sa hagdan at umakyat na ako sa taas dun sa treehouse. Gusto ko sana siyang pasalamatan dahil iniligtas niya ako. Kaso gano'n naman yung ginawa niya. At maya-maya pa, umakyat na din siya sa taas. Oh, bakit ka nandito? Malamang kubo ko to. Ihatid mo na lang kaya ako. Pagkatapos mo akong bungangaan na parang Armalite yung bunganga mo, mag-uutos ka sa akin ng ganyan? Gusto ko na nga umuwi eh. Di umuwi ka mag-isa mo. Oh, para saan ba't iniligtas mo ko kung hahayaan mo rin naman pala akong umuwi ng mag-isa? Siyempre, dapat ihatid mo rin ako, no? Sulitin mo na yung pagligtas mo sa akin. Talagang ako pa talaga yung gagawa nun, no? Malamang. Ikaw lang naman yung kasama ko dito eh. May iba pa ba? Ikaw yung nagligtas sa akin. At sigurado ako, nag-aalala na sila nanay dun. Siyempre, kailangan ko nang umuwi. Paano kung lumabas din sila para hanapin ako? Baka mamaya, atakihin din sila ng aswang na yun. Talaga? Gusto mo lumabas? Alam mo ba kung ano tong kubo na to? Di ka ba nagtataka? Numagising ka, nakahiga ka lang sa sahig. Hindi nakasara yung pinto. Tignan mo rin kung anong oras na oh. Ibig sabihin, matagal ka na natulog dyan sa sahig. Samantalang yung aswang sa ibaba lang umiikot. Alam mo kung bakit? Kasi hindi siya makapasok sa kubo na to. Kailangan kanyang hintayin sa labas. Ano naman yung punto nun na hindi siya makapasok? Ano ba meron sa kubo na to? Merong proteksyon tong kubong to. May basbas ito laban sa aswang. Hindi sila makakapasok dito. At kapag nasa labas ka, habulin ka nila. Kaya kung ako sa'yo, bukas ka na lang umuwi. Kasi kung ngayong gabi, sobrang delikado. Pero kung gusto mo talaga umuwi, di bahala ka. Umuwi ka mag-isa. Basta ako, matutulog na lang ako dito. Wala na akong nagawa nun kundi sundin ang sinabi niya.
Gusto ko rin namang manatiling ligtas, kaya doon na lang talaga ako natulog. Tiniis ko ang tigas ng higaan at ang lamig ng gabi. Halatang hindi rin yun ang lugar na talaga niyang tinutulugan. Pero dahil nga nandun ako, kailangan niya akong samahan. Kinabukasan naman ay maaga kaming umalis at umuwi sa bahay. Mahaba-haba rin ang nilakad namin bago kami nakarating. At pagdating namin, agad akong sinalubong ni nanay nang pagbuksan niya ako ng pinto. Ay, Diyos ko naman Lisa, pinag-alala mo ko. Saan ka ba nanggaling? Pagdating ko dito sa bahay, wala ka. Saan ka ba pumunta? Nandito po ako, Nay, nung dumating po kayo. Nandito ka? Saan banda? Pagdating ko wala ka dito. At saka, sino yung kasama mo? Siya po yung nagligtas sa akin. Hoy, babae ka, saan ka nang galing ha? Buong barangay kagabi yung naghahanap sa'yo. Saan ka natulog? Saan ka nagpunta? Gaya nga po ng sabi ko, nandito ako nung dumating ka, Nay. Hindi mo lang ako narinig dahil may umatake sa akin. Yung lalaking matanda na pumunta dito at binuking ko. Hindi ako makasigaw kasi tinakpan niya yung bibig ko eh. Naririnig talaga kita nun, Nay. Pero ayun, may dumuko talaga sa akin. Sinuntok niya ako sa tiyan kaya nawalan ako ng malay. Ano? Diyos ko, ayos ka lang ba? Masakit ba yung tiyan mo? Oo po. Kapag ginagalaw po, masakit. Pero kamusta yung puso mo? Inatake ka ba? Hinika o ano? Kamusta? Hindi naman po, kuya. Ganun lang. Tapos magising ako, nasa isang kubo na ako. Lumabas nga ako para makatakas tapos doon ko nakita yung halimaw. Halimaw? Anong halimaw? Aswang. Aswang yung dumukot sa kanya. Kinuha siya nun kasi sa inyong lahat, siya yung hindi tinatablan ng pampalimot. Kaya nakilala niya agad sila. Alam mo yung tungkol doon? Opo. Isa po ako sa mga kalaban ng mga aswang na yon. May kailangan sila sa buntis na nakatira sa bahay na yan. Alam ko po yan dahil ang batang dinadala niya. Meron pong dugong albularyo. Oo, kasi apo yun ni Manong Amparo. At dahil doon, kinuha si Lisa ng aswang. Naku, Diyos ko, anong gagawin nila sa anak ko? Sandali nga, pumasok nga muna kayo. Marami ako itatanong sa'yo, iho. Ano nga palang pangalan mo? Barlon po. Ako po si Barlon. Barlon. Ako naman si Cora, nanay nitong si Lisa. At kuya niya, si Mac. Kagabi pa kasi namin siyang hinahanap eh. At ngayon nandito ka na. Ikaw pala yung nagligtas sa kanya. Marami talaga akong itatanong sa'yo. Pero maraming salamat ha. Pero halika muna, pasok ka. Inasikaso siya agad ni nanay habang ako naman ay pumasok na sa kwarto. Sumunod si kuya para tingnan kung may sugat ako. Pero nang sabihin kong ayos lang ako, bumalik siya kina nanay para makinig sa kwento ng lalaki. Nagpalit ako ng damit at saka ko nakita ang mga gasgas at pasang tinamo ko sa pagtakas nga at sa suntok sa sikmura. Doon ko mas naramdaman ang sakit, pero binaliwala ko rin yun at lumabas na lang. Yung mga taong yon, nandun yun noon pa sa lamay. Hindi nyo lang sila maalala kasi binuburan nila yung alaala nyo. Pwede pala nilang gawin yun? Paano nila yun nagagawa? Dahil mga aswang sila, uri sila ng kantanod. Mga kantanod na may anyong halimaw. Malayo sila sa karaniwang kantanod lang. Mahilig sila magbigay ng pagkain sa mga buntis. At kapag nakakain ng buntis ng bigay nila, mas madali nila itong makukuha. Naku, paano na si Amelia niyan? Baka nakakain na yun ng mga prutas na binigay nila. Yan lang po yung hindi ko nabantayan. At malaki pong problema yan. Kailangan na talaga siya maprotektahan. Chang! Chang Cora! Nakauwi na po ba si Lisa? Chang! Tawagin mo nga si Oscar. Sige po. At Marlon, yung tumatawag, siya yung asawa ng buntis dito, si Oscar. Ganun po ba? Pwede ko ba siya makausap? Oo naman, papapasukin natin. Oscar, halika. Pumasok ka dito. Wala pa rin ba si Lisa? Nandito na, pero meron siya kasama.
At gusto ka niya makausap. Ano? Sino naman yan? Kaya nga pumasok ka dito para may pakilala namin. Oscar, ano? Babae ba yan? Ay, hindi. Ito naman. Lalaki to. At mabuti nga dalawa kayo nandyan. Halika na kayo. Pumasok kayo. Kasi mahalaga to. Magsaselos pa siguro yata si Ate Amelia kaso tinawag na ni Kuya Mac kaya pumasok na lang. Pagpasok nila ay agad nang napatingin ang mag-asawa sa bisita namin. Pinakilala din sila ni Nanay sa isa't isa at sinabi kung bakit meron kaming bisita. Ano? Inatake kahapon si Lisa? Lisa, ayos ka lang ba? Hindi ka man lang ba nakasigaw, Lisa? Hindi na nga raw siya nakasigaw kasi sinuntok siya sa tiyan eh. Buti na lang talaga niligtas siya nito si Barlon. Yang sabi niya, kaya raw siya kinuha kasi si Lisa lang daw yung hindi nakakalimot sa mga taong yun. Ay, nga pala. Siya nga pala si Barlon. At saka Oscar, yung mga taong yun. Nandun na pala talaga sa lamay ng lolo mo noon. Gabi-gabi silang nandun. Gabi-gabi? Nandun na sila noon. Sila rin yung mga tao nagpupuyat pa kahit tapos na yung libing. Sa mga panahong yun, hindi ko pa masigurado kung sino talaga sila. Inaasikaso nyo kasi sila eh. At parang kabisado nila yung galaw ng mga albularyo at mga ngaso ng aswang. Alam nila yung mga panlaban namin sa kanila. At alam din nila kung paano may itatago kung ano talaga sila nilalang. Kaya nang makalapit ako sa bahay nyo, hindi gumagana yung pangontra ko. Napagtanto ko na lang na hindi sila normal nang makita kong bumabalik-balik sila dito. Pero bago ko pa nabuo yung hinala ko, nakailang balik na sila. Mas nauna ko kasi napansin yung mga taong hindi ko naman talaga nakita noon eh. At hindi yun dahil tinablan ako ng mahika nila. Sadyang hindi ko lang nakita ang iba sa mga unang pumunta dito. Maliban doon sa dumukot kay Lisa. Pero ang sabi ni Lisa, lahat daw pamilyar sa kanya. May isa nga pala na hindi ko rin natandaan. Pero nun ko lang din siya nakita. Yung babae. Babae rin yung nakita ko noon. Pero nang sumunod na dumating yung iba, sila na ang mas tumatak sa isip ko. Isa pa, nasa malayo lang ako noon at nagmamasid lang. Hindi ko narinig ang pinag-uusapan nyo. Hindi ko alam na hinahanap pala nila yung albularyo. Habang nagpapanggap sila na wala silang alam na patay na siya. Kaya hindi ko talaga nagapan si ate bago siya nakakain ng prutas. Ako nga ang asawa niya, hindi ko naagapan eh. Pero delikado ba talaga yon? May masama ba mong mangyayari sa asawa ko? Meron. Pero hindi natin nahayaan yan. Kailangan yung bantayan siya. At meron ako ibibigay sa inyo. Pero hindi ko maipapangako matibay to ha. Kwintas? Kagaya ng sakin? Oo nga. Ito yung kagaya na kay Lisa. Si Lolo mismo yung nagbigay noon. Baka alam ng lolo niyo na yan yung pangontra sa kanila. At sa akin niya binigay yun. Imbis na kay ate. Yan yung hindi natin alam. Pero sigurado ako meron niyang mabigat na dahilan. Huwag na lang natin isipin na mas gusto kanyang protektahan kaysa sa apo niya. Baka naman kasi may sakit ka sa puso nun, Lisa. At yun din yung nakatulong para gumaling ka. Kung ganoon, buhay pa rin ang gusto niyang iligtas. Hindi naman kasi alam ni Lolo na mangyayari to eh. Nakaramdam ako ng hiya noon kasi parang ganun nga ang dating. Parang ako pa ang iniligtas ni Lolo Amparo imbis na yung apo niya. Pero buti na lang, nagpalubag si Ate Amelia at sinuot niya ang binigay ng lalaki. Nag-iwan din siya ng mga bilin kay Kuya Oscar kung paano ingatan ang asawa niya. At nangako din sila nanay na tutulong kami sa pagprotekta kay Ate Amelia. Pagkatapos din ng pag-uusap namin noon, umalis na ang lalaki saka naman nila ako binalingan. Pasensya ka na, Lisa. Nadamay ka pa sa gulong to. Di mo naman kasalanan na hindi ka nakakalimot eh. Munti ka pang mapahamak. Naku Kuya Oscar, wala po yun. Sa totoo nga lang po, mas mabuti rin na ganun yung naaalala ko. Kasi kung pati ako walang maalala, malaya lang silang makakagalaw sa binabalak nila kay ate.
Wala lang. Naisip ko lang kasi hindi biro yung pinagdaanan mo dun sa hayop na aswang na yon. Tama naman si Lisa, Oscar. Paano na lang si Amelia kung pati si Lisa walang naaalala, di ba? Lagi pa naman siyang binibigyan. At ang isa pa, nakaligtas naman si Lisa. Noon pa nanganganib ang buhay niya pero tingnan mo naman siya ngayon. Nandito pa rin siya sa tabi natin. Kaya ang kailangan lang natin gawin ngayon, protektahan si Amelia, ha? Maraming salamat talaga sa inyo. Pero grabe kinakabahan talaga ako ngayon pa lang. Diyos ko, kung alam ko lang talaga, hindi ko na sana tinanggap yun eh. Hindi na sana ako tumanggap ng mga pagkain na binigay nila. Hindi ka naman namin masisisi, Iha. Kasi nga buntis ka. Kahit sino namang buntis na gustong-gusto yung mga prutas, tatanggapin talaga eh. Lalo na, natural lang na tumanggap ang isang buntis ng pagkain binibigay sa kanya. Kahit nga ako noon kinakabahan din. Pero kahit paano ay naging panatag ang loob ko dahil alam na namin ang posibleng mangyari. At makakagawa na kami agad ng paraan. Nang umalis sila Kuya Oscar at Ate Amelia ay agad ko pinagtuunan ng pansin si nanay. Doon ko rin ipinakita ang pasako sa tiyan at ang maliit kong sugat. Labis nga siyang nag-alala at ginamot din niya agad ang mga yon. Naku Diyos ko, Lisa! Hindi ka na talaga pwedeng maiwang mag-isa dito. Ang bilis mong nakuha eh. Kasi Nay, kapag talaga sigurong puntirya ka, lalo na kung tingin sa'yo, mahina at hindi ka marunong lumaban, madali ka talaga makukuha. Buti na nga lang talaga, nandun yung lalaking yun eh. Buti na lang, no? At oo, mukhang lagi siya nagbabantay. Kakaiba rin yung tungkulin niya, no? Nakakatakot. Pero malaki pa rin yung pasasalamat talaga sa kanya. Pero saan ka natulog? Doon ka lang ba sa kubo? Kinailangan ko pong manatili dun, kuya. Sabi po kasi niya, delikado daw kapag lumabas ako. Gusto ko nga sanang umuwi kagabi pero sabi niya mas ligtas daw dun sa kubo at hindi daw talaga makakapasok yung aswang dun. Ang mahalaga na protektahan ka niya. Ay naku, salamat talaga sa kanya. Gaya nga ng ipinangako namin kina Kuya Oscar ay kami ang nagbabantay kay Ate Amelia tuwing araw. Lagi rin ako sa kanila para samahan si Aling Agripina sa pagbabantay. Alam kasi namin hindi sa lahat ng oras ay nakatutok ang mata niya kay ate. Kailangan din niya gumalaw, lalo na sa kusina. Kaya ako na ang laging nakatambay doon. Ay, naku Lisa, dito ka na kumain sa amin ha. Sumabay ka na sa tanghalian. Halika na. Sige po. Pero bigyan mo muna pala ang nanay at kuya mo roon ha. Ano ba kasing oras sa alis sa kuya mo mamaya? Tanghali talaga ang alis niya papuntang trabaho. Opo. Tapos gabi na rin po yung uwi niya. Ganun ba? Sige na. Dalhin mo ito sa kanila. Total nandito ka rin naman. Tapos bumalik ka na lang dito para dito ka na kumain, ha? Sige po. Maraming salamat po. Kinuha ko yung ulam na inaabot ni Aling Agripina at dinala ko yun kina nanay. Tinolang manok yon at uso sa lugar namin ang mamigay ng ulam lalo na kung may sabaw. Pero pagpasok ko sa bahay, nagulat ako nang makita kong nandun si Barlon. Barlon, ano ginagawa mo dito? Wala lang. Namiss kitang ututon eh. Baliw ka talaga. Sagad na kung to, ututan mo lang ako. Ay, taray. May ganyan na pala kayo usapan? Baliw kasi yan kuya eh. Umutot yan sa harap ko nung isang gabi. Hindi ko naman kasalanan kung sumunod ka sa akin eh. Lumayo na nga ako kasi uutot ako nun. Ewan ko sa'yo. Nay! Nay! May ulam po Bigay po ni Chang Agripina. Akin na yan. Natatapon niyo sa pao. Hindi ka ba marunong maawak? Hoy Barlon, ikaw Sino ba nagbigay sa'yo ng pahintulot ng mga asar dito? Sinasabi ko lang naman yung nakikita ko eh. Sigurado akong puno yan kanina, natatapon lang. Tignan mo halos magkakalahati na yung sabaw. Naku, di ka talaga maingat tumawak.
Naiinis ako nun pero hindi ko siya maaway-away dahil nga nandyan si kuya na tila iba ang iniisip sa bangayan namin. Siya ang nagbigay kay nanay ng ulam na yon. At nang lumabas ulit siya, binigay niya sa akin ng mangkok na may laman namang adobong baboy. Dalhin mo yan dun sa inyo ah. Luto ko yan. Masarap yan. Pakailam ko naman kung luto mo yan. Sigurado naman ako maalat yan eh. Di tikman mo. Basta yung lalaking masama ang ugali, sigurado hindi masarap magluto yun, no? Makaalis na nga. Nay, dapat hindi niyo pinapapasok to dito sa bahay eh. Kakairita. Matapos kong sabihin yun, ay padabog na lang akong lumabas ng bahay. Narinig ko lang ang tawa niya at kahit si kuya, inasar din siya. Narinig ko pa nga yung tanong niya kay Barlo na baka daw type ako nito. Tapos sabi naman ng lalaki, hindi naman masama dahil maganda naman daw ako. Okay na sana ang salitang maganda. Kaso narinig ko pa talaga ang karugtong nun at nakakainit talaga ng dugo. Pandak daw kasi talaga ako. Ay naku, kakairita talaga yun. Oh, ano Lisa? Ayos ka lang ba? Bakit parang bad trip ka yata? Eh kasi naman ate, may epal dun sa bahay namin eh. Bisita nila nanay. Tsaka, oo nga pala Chang, may adobong baboy po dito oh. Galing din po doon sa bahay namin. Parang ang sarap naman yan, Lisa. Pahingi nga ako. Sige po ate, kumuha ka lang po dyan. Naku, Amelia, mataba yan ha. Dahan-dahan ka lang dyan. Sabaw pa rin yung unahin mo. Oo naman, Nay. Maayos naman ang tanghalian namin at pagkatapos kumain ay nakipagkwentuhan lang ako kay Ate Amelia. Pagsapit ng tanghali, inantok ako. Normal lang naman yon dahil lagi talaga ako natutulog sa oras na yon. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod. Pagmulat ko, pakiramdam ko gumagalaw ang hinihigaan ko. Parang umaalis sa pwesto. Pagdilat ko ng maayos ay mga halaman na ang nakita kong tila dumaraan sa harap ng mga mata ko. Malapit na magtanghali. Lalo na sumasakit yung mga sugat ko. Huwag ka mag-alala. Nakuha naman natin yung mga kailangan. Konting tiis na lang at magagamot din yan. Mabuti na lang talaga at napatulog mo yung mga hayop na yun. Mabisa kasi itong ibinigay mo. Kinabahan ako sa narinig ko. Hindi ko inasahang maririnig ko si Aling Agripina sa ganong sitwasyon. Gusto ko sanang magkunwaring tulog, pero bigla niya akong napansin bago pa ako tuluyang mapapikit ulit. Anak na, paano siya nagising? Imposible magising yan. Hindi ko rin alam. Hampasin na lang natin sa ulo. Nang marinig ko yon at maramdaman kong may dinudukot na matigas na bagay si Aling Agripina, bigla akong bumangon. Sakto namang inihampas niya sa akin ang hawak niyang kahoy. Nasalo ko ang kamay niya at doon na kami nagsubukan ng lakas. Walang yaka talaga. Paano ka nagising? Ano po ibig sabihin nito? Bakit magkasama kayo na matandang yan? Wala ka na pakialam doon. Kalesa pala yung sinakyan namin at kalabaw ang humahatak. Pagtingin ko sa tabi ko ay si Ate Amelia ang nakita ko natutulog. Pero nagising din siya agad. Nagulat at nataranta kaming dalawa. Gusto rin nilang saktan ang buntis. Pero inunahan ko na si Aling Agripina. Sinakbal ko agad ang hawak niyang kahoy at inagaw ko yun sa kanya. Nakabitaw siya at agad siyang natumba. Agripina! Hayop ka talaga, Lisa. Ang lakas ng loob mo, sipahin akong hayop ka. Mas hayop ka! Anong klase ka, ina? Bakit mo to ginagawa sa anak mo? Ate Amelia, gumising ka, ate! Ano nangyayari? Nasaan tayo? Lumapit ka, ate! Bilisan mo! Papatakbuhin ko yung kalabaw! Hiya! Takbo! Lisa! Lisa, bumalik
Halika dito! Hindi sila pwedeng lumayo! Hindi pwede! Nay, Traidor yung nanay mo, ate. Nakipagsapuatan siya sa aswang na yun. Yung lalaking kasama niya, aswang yun. Siya yung dumukot sa atin. ano? Aray, ano sabi mo? Ano sabi mo tungkol kay nanay? Yung humahabol sa atin. Ayan o, nanay mo yan, ate. Si nanay nga. At yung kasama niya, yung lalaking yun. Sandali. Parang nakita ko na siya sa lamay. At 2 beses pa siyang bumalik doon sa bahay. Ay, sa wakas at naaalala mo na rin, ate. At yung mga ginagawa ni nanay. Tama ka, Lisa. Kailangan natin makalayo sa kanila. Hindi ko siya nanay. Anong hindi mo siya nanay? Nalaman ko na yung totoo. May inilalagay siya lagi sa pagkain ko. Ilang beses na rin niya ako tinangkang kunin. Pero lagi ka nga sa likod ko tuwing may balak siya. Kaya hindi yun natutuloy. At sinabi na rin niya sa akin noon na hindi niya ako anak. Ibig sabihin, traitor pala talaga siya. Kayong dalawa! Sa tingin niyo ba makakatakas kayo sa amin? Hindi! Huminto ka! Huminto ka, kalabaw! Huminto ka! Ate, huminto nga yung kalabaw. Lisa! Lisa, bilisan mo! Umalis na tayo dito, baba! At saan naman kayo pupunta? Hindi niyo kami matatakasan! Sige lang, Agripina! Habulin mo lang yung 2 yan! Lisa! Lisa, halika na! Bilisan mo! Ate, kumapit ka sa akin. Ano, masakit ba yung tiyan mo? Oo, pero kaya ko pa. Napakahirap ng kalagayan namin noon. Pero pinilit pa rin naming makalayo sa huwad niyang ina. Ang mas masakla pa doon, palapit na ng palapit ang dilim. Kaya para tuluyan kaming makalayo ay hinarap namin si Aling Agripina. Doon ako napilitang manakit ng mas matanda sa akin. At nang magkasalubong kami, agad ko siyang pinalo at tumama yun sa tenga niya. Ayok kang babae ka! Ang sakit ng hampas mo! Pasensya ka na po, Aling Agripina. Pero kailangan mo munang matulog. Lisa! Lisa, mag-ingat ka! Dahil aswang din yan! Talagang binura nga ang alaala ni Ate Amelia tungkol sa mga impormasyong bumalik sa kanya noon. Matagal na pala siyang may alam, pero paulit-ulit lang yung binubura sa isip niya. Kung bumalik man ang mga alaalang yon sa oras na yon, ibig sabihin may nangyari ring kakaiba sa ginawa nila Kuya Oscar Obarlon. Hinala ko dahil yon sa adobong kinain namin. Nagising kasi kami, imbis na manatiling tulog gaya ng inaasahan ng aswang. At dahil nga sinabi ni Ate Amelia na aswang din ang huwad niyang ina, sinikap kong manalo sa laban habang wala pang dilim. Naghagis si ate ng bato malapit sa akin at agad ko yung nasalo. Yun ang ginamit ko para ipukpok sa ulo ni Aling Agripina. Pakialabera ka talaga! Biktima rin ako at eto pang sa'yo! Ayop ka talaga! Agad ko siyang sinipa kaya naman nakawala ako mula sa pagkakadiin niya sa akin. Nakasampa kasi siya sa ibabaw ko noon, kaya nang mapukpok ko siya sa ulo at masipa ko siya, nakawala ako. Nahimatay rin siya pagkatapos noon, kaya naman malaya kaming nakatakas ni Ate Amelia. Kapag nakalayo na tayo dito, ate, magpapahinga tayo. Baka kasi paano yung anak mo eh. Kaya ko pa naman, Lisa. Salamat ha. Dati pa niya ako binibiktima. Lagi lang talaga nagkakataon na nandyan ka sa tabi ko. Marami na pala akong alam. At binubura niya lang yung sa isip ko. Basta ate, hindi tayo papayag na makuha ka niya. Wala na siyang malay. Sana lang makalayo tayo agad sa lugar na to bago pa tuluyang dumilim. Nakarating kami nun sa isang daan. Hindi man yun kalsada ay halata namang daanan ng tao yon. Dahil nga hindi namin alam kung nasaan kami, yun na lang ang binaybay namin. Hanggang sa may nakasalubong kami. Lolo? Ay, salamat
Salamat at nakawala kayo doon. Lolo Amparo, buhay pa po kayo? Eh, pasensya na kayo at nahuli ako sa paghabol. Pero sinikap ko talaga mauna dito. Kailangan natin makaalis kaagad dahil teritoryo nila to. Pero paano po nangyaring buhay kayo? Kinuha lang nila ako pero nakatakas ako. Sila ang kumuha ng palabas na patay na ako. Puro nasagi ang laman ng kabahong, hindi ako. Pero hindi ito yung lugar para paliwanag ang lahat. Sumunod na lang kayo sa akin at aalis tayo dito. Oo, sige po, Lolo. Nakakayanig ang pangyayaring yun pero sumunod kami sa kanya. At habang nakasunod kami ay nakarating din kami sa mas malapad na daan. Yung pwede ng daanan ng sasakyan. May nakaparada ding tora-tora doon. Nandun din sila nanay, Kuya Mac, Kuya Oscar at si Barlon. Diyos ko, Lisa! Salamat naman at nabawi rin kayo! Amelia! Amelia! Oscar! Amelia, salamat at ligtas ka. Pati si Lolo, buhay din siya. Oo, boy siya. Tara na, sumakay na tayo. Lisa, hawakan mo yung kamay ko. Ayos ka lang ba? May sugat ka sa ulo, oh. Ayos lang ako, kuya. Napupok niya ako kanina nung nag-aaway kami. Pero konti lang po yan. Agad na kaming umalis nun. Habang umaandar ang tora-tora ay ikinuwento nila ang nangyari sa kanila. Inantok din daw sila, pero dahil sa adobo ay maaga silang nagising. Si Lolo Amparo din daw ang gumising sa kanila bago siya tuluyang magtago para makatakas. Kaya sa akin napunta ang kwintas dahil alam niyang mawawala lang yon kay Ate Amelia. Noon pa man, alam na pala niyang aswang si Aling Agripina. Ginamit niya ako bilang paalala dahil alam niyang hindi ako titigil hanggat nauungkat ko ang mga kakaibang nangyayari. Pero habang papalayo kami, unti-unting kumapal ang dilim. At gaya ng inaasahan namin, may mga aswang ngang humarang sa daan, kaya naman napahinto ang sasakyan. Ayan na sila. Kung ganon, bakbakan na to. Gusto nyo matulad kay Alfonso, ha? Sige, ito ang hinahanap nyo. Ibalik niyo sa akin si Amelia! Wala kami sasauli sa Agripina dahil hindi mo naman siya anak. Ninakaw mo lang siya sa tunay niyang ina at pinalit sa abo ko. Pinalalo mo ang lahat. Pero pasensyahan tayo, Agripina, dahil hindi ka kasintuso na lang inaakala mo. Magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa ko! Kayo lahat ng mga aswang kayo! Sige! Patayan akong patayan! Mga kasama! Kunin niyo yung buntis! Sumugod ng walang alinlangan ng mga aswang na yon. Pinoprotektahan lang kami noon ng ibang kasama nila Lolo para hindi kami malapitan ng mga aswang. Marami rin silang kasama na may kakayahang lumaban sa mga yon. At gaya ng sandata ni Barlon, kapag nasugatan nila ang mga aswang ay nanghihina ang mga ito. Ano ito? Ano meron sa mga sandata niyo? Bakit sobrang sakit ng sugat? Ano ba to? Hindi ito galing sa asin at bawang! Hindi na maghihilom yung mga sugat na yan kahit ano pang gawin nyo. 7 araw lang ang itatagal ng mga sugat yan. Hindi nyo yan magagamot. At pagdating na ika-7 araw, wala na kayong takas sa kamatayan. Maliit man o malaki yan. Dahil sa impormasyong yun ay lalo pang nagwala ang mga aswang. Parang naisip nilang kung mamamatay lang din sila, mas mabuti nang may mapatay din silang iba. Pero dahil iniinda nila ang mga sugat nila, nadaig sila ng mga taong minamaliit nilang mahihina. At kalaunan, natalo rin ng mga tao ang aswang na yon. Natapos ang laban at mga tao ang nagwagi. Wala na sila. Pero sigurado ako may iba pang gaya nila. Kailangan na natin umalis kaagad. Ano? Sino ba may sugat? Ako, pero maliit lang to. Kailangan na natin umuwi. Sumasakit na raw yung tiyan ni Amelia.
Mukhang nasasaktan na nga talaga siya. Dumiretso na tayo ng ospital dahil baka lalabas na yung bata. Pang-siyam na buwan na siya kasi ito, di ba? Posible ng mga anak yan. Ako, kung ganun, tara na! Gaya ng sabi ni nanay ay sa ospital nga kami agad pumunta. Mabuti na lang at hindi pa lumalabas ang bata. Kaya naman nakahinga ng maluwag ang lahat. Ibig sabihin, hihintayin talaga nito ang 9 na buwan. Mula nang matalo namin ang mga aswang, ang muling pagkabuhay ni Lolo Amparo na ang naging usap-usapan sa barangay. Ikinuwento niya ang lahat sa sino mang nagtatanong. At ako naman, tuwang-tuwa dahil nakapagpasalamat ako sa kanya ng personal. Lolo Amparo, maraming salamat po talaga. Pinagaling niyo po ako. Matagal ko lang ginagawa ang gamot na yon. At may basbas yun. Alam ko kasing balang araw lalapit ka sa akin. At masaya ako magaling ka na, Lisa. At may kalayaan ka ng piliin ang buhay na gusto mo. Oo nga po, Lolo. Maraming salamat po talaga. At opo, masaya po ako nagkaroon po ako ng kalayaang pumili ng buhay na gusto ko. Pwede ba ako sumama sa buhay na yan? Parang gusto ko na rin ng buhay na ganyan eh. Epal ka naman dyan masyado. Doon ka na nga. Napatawa na lang si Lolo Amparo sa sagutan namin ni Barlon. Siguro ganun talaga ang ibang lalaki. Inaasar yung mga babaeng gusto nila. Nang umamin siya, sinabi niyang kaya niya daw ako tinutokso noon dahil gusto niya ako. At ngayon, si Barlon na ang kasintahan ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nito. Ako po muli ito, si Lisa, lubos na gumagalang. So ayun, yun yung kwento ni Ma'am Lisa. Kayang go natin Wow, si Lisa. grabe. Sana sa susunod, yung love story nyo naman ni Barlo ng ano mo ah. Yun nga. kaya Gaw, kamusta yung story natin ngayon? Huwag niyo kalimutan mag-comment kung anong naramdaman niyo dahil sobrang importante lagi ng comment niyo sa dulo para malaman ni YouTube na totoong tao tayo. Tsaka sa mga bagong tagapakinig natin, subscribe kayo sa channel natin ha, Miss Clar Horror Stories. At i-follow nyo din po kami sa Facebook, Miss Clar Horror Stories din po. Lalabas dito sa screen nyo yung may blue check. And also, sa mga hindi pa nakapanood ng Miss Love, note kayo kay Miss Love Tagalog's love stories sa horror din yon pero love stories. So, ayun. Thank you kayang Gaw. Bye-bye!